Ayan, sige nga po, sabihin nyo nga po sa mga katabi nyo, magandang hapon. Ayan. Parang hindi naman po nakangiti yung mga iba. Sige nga po, batiin nyo pong muli yung katabi nyo. Magandang hapon at masaya ko na nandirito ka. Ayan, may mga nakikita po ako ng mga bagong faces. Ayan, may mga nagbabalik na faces. Ayan, so pwede po bang makita yung mga kamay ng mga sa unang pagkakataon ay nakadalo po dito sa ating simbahan? Ayan, meron po ba or nahihiya po? Ayan. Wow, praise God! Sige nga po, bigyan nga po natin ng God bless you. Welcome ang ating kapatid. Hello po! Ayan, welcome po, tatay, sa JILU Belt. Ayan, ang inyo pong napuntahan ay hindi po tinataas ang isang relihiyon, kundi isang relasyon sa ating Panginoong Hesus. At walang itinataas na kahit na anong pangalan, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ayan, sige nga po, palakpakan po natin muli ang ating Panginoong Hesus. So, ngayong araw po na ito, ngayong hapon po na ito, ay ang huling topic natin sa series natin for the month of May. Ano nga po ulit yung pinaka-topic natin for the month of May? Ayan, revival, a call to unbreakable unity. Ayan, para po sa mga hindi po naka-attend po sa nung mga nakaraan. So sige po atin pong muling basahin ang scripture. Ayan, sa 1 Corinthians 1:10, I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Ayan, mga kapatid, baka may ma-flash tayo na Tagalog. Ayan. Ngayon, ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkabaha-bahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Ayan. So, isa pa pong verse na pinagugutan ng ating topic ngayong buwan na ito ay ang Philippians 2:2. Sabi po dito, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord, and of one mind. Or sa Tagalog naman po, yan, baka po pwede po dating i-flash po ulit. Ay lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo'y magkaisa ng pag-iisip, magtaglay ng isa ring pag-ibig sa mga kaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. Ayan. Or sa ASND po, kung ganoon, nakikiusap ako na lubusin na ninyo ang kagalakan ko, magkasundo kayo't magmahalan at magkaiba sa isip at layunin. Ayan. So, kung babalikan lang din po natin yung mga tinuro the past weeks ng ating Kuya Reggie at ni Pastora po. Yung una po ay united in? Ala, si Kuya Reggie, patay kayo. Ano po yung una? United in? Vision. Ayan. Yung pangalawa po, united in? Love. Praise God. And ngayong hapon naman po ay ang ating pag-uusapan ay united in prayer. Ayan. Ang galing po, kasi nasasakto po na as we end this series ngayong May, ay padulo na rin po yung prayer and fasting na ibinaba sa atin ng ating WIN ministry. Ayan. Sige nga po, tanongin nyo nga po yung katabi nyo. Nakapag-pray and fast ka ba? O sige, huwag yun ang sagutin. Kanya-kanyang sagot na lang po tayo.
Nawa po, ayan, pagkatapos po ng ating pag-aaralan ngayong hapon na ito ay tayo ay ma-remind sa kahalagahan ng pananalangin at lalong-lalo na sa pagkakaisa sa panalangin. Ayan. Katulad po nung sinabi ng ating Pastora Cora last week po, sabi po niya, paraphrasing, in order for revival to happen, we need to go back to the basics. Ulitin ko po, in order for revival to happen, we need to go back to the basics. And one of the basic things of Christianity is prayer. Ayan. Isa sa pinakauna at pinaka dapat natin na natatak natin bilang isang Kristiyano ay ang pananalangin. So, united in prayer. Ayan, united in prayer. Sabi po dito sa na-research ko, a collective act of prayer where individuals pray for a common purpose, intention, or cause. And pangalawa po, it's just simply coming together in prayer. Yan. So yun daw po yung united in prayer. Or pagkakaisa, sa Tagalog po, or pagkakaisa-isa sa pananalangin. Ayan. So nakikiparte tayo sa pananalangin. Ayan. Kung babasahin po natin or maghahanap po tayo ng mga references sa Bible, ayan, napaka-dami po na mga reference na iniwan sa atin ng Panginoon when it comes to united in prayer. Ayan, pa-flash lang din po yung mga Bible verses na nakita ko and babasahin ko na lang din po siguro siguro mga 3, ganyan. Baka hindi po kasi tayo matapos. Okay, so Matthew 18:19 to 20. Sabi, hindi ko na rin po nailagay po dyan, pero Matthew 18:19 to 20 sabi, again, truly I tell you that if 2 of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them. Or sa Tagalog po, sa Mateo 18:19 to 20, sinasabi po dito na, sinasabi ko rin sa inyo na kung magkasundo ang 2 sa inyo, rito sa mundo, na ipanalangin ng anumang bagay, ipagkakaloob ko ito ng aking amang nasa langit. Sapagkat kung saan may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, ay kasama nila ako. Another one po. Sa 1 John 5:14 to 15. Sabi po dito, ay isulat nyo na lang din po yung mga references po natin. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Or sa Tagalog po, at may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos. Dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin na ayon sa kanyang kalooban. At kung alam nating nakikinig sa atin ang Diyos, alam nating tinatanggap na natin ang hinihiling natin sa Kanya. Ayan, last one po siguro. Sa James 5:14 to 15. Ito naman po about sa mga sick. Are any of you sick? You should call for the elders of the church to come and pray over you with oil in the name of the Lord. Such a prayer offered in faith will heal the sick, and the Lord will make you well. And if you have committed any sins, you will be forgiven.
Ayan, basahin ko lamang din po sa Tagalog. Mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin may pananampalataya ay nakapagpapagaling ng may sakit. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung nagkasala siya. Ayan, so ilan lamang po yon sa mga verses na aking natagpuan na merong mga nagkakaisa sa panalangin po. So, i-take note nyo na lang din po. Ayan. So, kasi kung ating babasahin po ito, baka po matapos na po ang ating oras, matimeran na po ako. And alam po natin, nakita naman po natin, na-witness naman po natin na ang daming Bible verses na nagsusupport para sa pagiging united in prayer. And for this afternoon, tayo po ay magfo-focus din, or ang pinaka-verse po natin ay matatagpuan po sa Acts 1:14. Ayan. Acts 1:14. The apostles were all together. They were constantly praying with the same purpose. Some women, Mary the mother of Jesus, and his brothers were there with the apostles. Or sa Tagalog po, lagi silang nagtitipon para manalangin kasama ang ilang mga babae, pati si Maria na ina ni Jesus at ang mga lalaking kapatid ni Jesus. So, atin lamang din pong balikan yung mga nauna na verses and yung mga susunod na verses or nakapalibot na mga verses dito sa Acts 1:14. So, gumawa lamang, iikot po yung ating summary for the United in Prayer ay sa Acts 1 and 2. So, gumawa lamang po ako ng maikling parang bullets, ayan, para atin pong malaman kung ano yung nangyari before and after nung binasa natin na Bible verse. So sige po, samahan niyo po ako, nabuksan din po ang inyong mga Biblia, Ayan. Kung wala pong mga physical Bible, sa cellphone po. Sa cellphone po. Ayan, pwede po. So, una po, sa Acts 1:4, yung series of events po, nauna po, Jesus commanded the disciples not to leave Jerusalem. So matatagpuan po yan sa Acts 1:4. Ayan. Inyo na lamang din pong inote. So Acts 1:4. Sa Tagalog na lamang po yung aking babasahin. Samantalang siya ay kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, sa halip, hintayin ninyo roon ang pinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo." Ayan. So, pangalawa is, sinabi sa Acts 1:5 na the Holy Spirit will be sent to them. Ayan. Ibibigay daw po sa kanila yung Holy Spirit. Matatagpuan din po ito sa Acts 1:8. And after po nung pag-uusap po nila, ay ang ating, ang nangyari na po sa verse 9 ay, ang ating Panginoong Jesus ay nag-ascend na po sa heaven. Ayan. So, katulad ng inutos po ng ating Panginoong Jesus, ay pinabalik niya po ang mga apostles sa Jerusalem. And agad-agad po sa verse 13 and 14, ang mga apostles ay pumunta sila sa upper room where they stay and they constantly pray. Ayan, matatagpuan po yan sa 13 to 14. And few days later, hindi agad-agad, the Holy Spirit came. Or banal na espiritu ay bumabat. Matatagpuan po ito sa Acts 2:14.
4. And after the Holy Spirit came down sa ating mga disciples or apostles, the gospel was preached and many added to their numbers. Ito po ay matatagpuan sa Acts 2:14, 47. So, question lamang po, sa pagpapabalik sa kanila ni Jesus sa Jerusalem, alam nila na meron silang dapat gawin. Alam niyo po ba kung ano yung dapat nilang gawin? Kung bakit kaya sila pinapabalik ni Jesus sa Jerusalem? Ayan. Great Commission. Sabi sa Matthew 28:16-20. Ayan, basahin ko lamang din po. Pumunta ang 11 tagasunod ni Jesus sa Galilea, doon sa isang bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sumamba sila sa kanya, kahit na ang ilan ay may pagdududa. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo at tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Sinabi din po sa Lucas 24:46-47, sinabi po doon, sinabi niya sa kanila, ayon sa kasulatan, kailangang magtiis ng hirap at mamatay ang Kristo, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At dapat ipangaral sa buong mundo mula sa Jerusalem na sa papamagitan niya ay patatawarin ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. So, yun daw po pala yung reason kung bakit sila pinabalik ng ating Panginoong Jesus sa Jerusalem. Dahil doon, unang-una ay dahil doon nila makakatagpo ang Banal na Espiritu or doon bababa ang Banal na Espiritu. Pangalawa, dahil doon magsisimula ang Great Commission na ibinili ng ating Panginoong Jesus. So, mapapansin po natin sa early church that praying together is the model of the early church. Yan. So, praying together is not an option to them. It is their priority. Basahin ko pong ulit. Praying together is not an option to them. It is their priority. Mapapansin nyo po, pagkadating sa Jerusalem, ay umakyat agad sa upper room at sila po ay nanalangin. Sama-samang nanalangin. So, over and over again, idiniin po ni Luke that what they did together. Lahat po sila. So, nakaka-bless po na sa atin po, sa simbahan po natin, prayer is also not an option. Siguro naman nararamdaman natin yun. Nakaka-bless po na maging isang parte ng isang sambahan na pinapahalagahan ang kapangyarihan ng pananalangin. And sabi nga po sa Declaration of the JAL Church Worldwide Distinctives, ayan, that Jesus is Lord Church is a praying church. Ayan. Sabi po doon, we are a church whose backbone and lifeblood is prayer. As a church, together with the body of Christ, we fight the good fight of faith in prayer and fasting, intercession, and spiritual warfare with corresponding action. Ayan. So, tayo po ay nakapailalim sa isang simbahan na ang tibay at buhay o ang pundasyon ay ang pananalangin. Another one po ay isa sa mga declaration of principles and values ay ang primacy of prayer intercession. Ayan. So the JIL Church Worldwide shall equip and release its members to be prayer warriors and intercessors because we believe that through prayer and intercession, we tap into God's inexhaustible resources
and destroy the works of Satan, thereby establishing God's rulership over all spheres of life and over all the nations of the world. So, ang prayer and intercession po ay napakahalaga sa ating sambahan. So, napakarami po nating mga activities when it comes to prayer, intercession. Nandyan po yung prayer revival na hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin po. Ang prayer and worship nights natin, ng iba't ibang mga chapters, event sa ating church. And also ang mga prayer and fasting natin, nakasalukuyan na nangyayari ngayon. At ito po ay hindi lamang ibinaba ng ating Brother Eddie sa atin, dahil ito po ay back up din ng banal na salita ng ating Panginoon. So, ngayon po, atin naman pong tatalakayin kung ano yung mga resulta ng United Prayers, based din po sa nabasa po natin kanina na summary. So, nalaman natin na ang ang pagiging united sa pananalangin ay hindi lamang nagmula sa tao, kundi ay mismong matatagpuan po natin sa Biblia at pinractice po ng ating Panginoon mismo, and even po ng ng apostles at mga disciples. So, ano po kaya yung mga resulta ng United Prayers? So, naglagay lamang po ako ng tatlo na aking nakuha sa Acts 1 and 2. So, una, they prayed and they received answer to their prayer. Ayan, sila ay nanalangin at nakuha nila yung sagot sa kanilang panalangin. So, kitang-kita naman po sa verse 13 and 14, they went to the upstairs room, or they went to the upstairs room where they were staying, and they all constantly pray. And the answer to their prayer is matatagpuan po sa Acts 2:4, which is the coming of the Holy Spirit. Hindi po siya agad-agad, katulad po na na-mention ko kanina. Sabi po ng mga Bible scholars natin, it's 10 days after daw po ng pag-ascend ng ating Panginoon. Doon lamang po ang outpouring ng Holy Spirit. So, nag-antay po ang ating mga apostles. So, pinanghawakan po nila ang pangako ng ating Panginoon na ibibigay sa kanila ang banal na Espiritu. Ano po kaya yung pinapakita nito tungkol sa ating Panginoong Jesus? That the God who promised is faithful. Ang Diyos na nangako ay tapat. And kung meron man po sa kalagitnaan natin na meron kayong mga pangako ng ating Panginoon na inyo pong pinanghahawakan na sa tingin nyo ay parang ang tagal. Parang ang tagal namang sagutin. Parang ilang years na or ilang araw na. Ang impatient ilang araw na. Ayan, may you be reminded today that the God who promised is faithful. Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng pangako niya ay tapat. Amen po ba doon? Ayan, amen. And another one po, lalaktaw lang po ako sa Acts 5 and Acts 12. Ayan, meron po kasing story dyan na ang sarap din pong i-share na gawa din po ng United Prayer ay nasagot din po yung kanilang panalangin. Katulad po sa Acts 5:19, ayan, pwede nyo na lang din pong isulat doon. The apostles arrested and freed. Sabi po sa Acts 5:19, Acts 5:19. But during the night, an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out and said, "Go and stand in the temple and speak to the people or all the words of this life." So, bigla na lang po nag-open yung prison. And another one po sa Acts 12:5, when Peter was kept in prison, sabi po sa Acts 12:5,
Ay basahin ko na lang din po sa Acts 12:1-5. About that time, Herod the king laid violent hands on some who belonged to the church. He killed James, the brother of John, with a sword, and when he saw that it pleased the Jews, he proceeded to arrest Peter also. This was during the days of unleavened bread, and when he had seized him, he put him in prison, delivering him over to 4 squads of soldiers to guard him, intending after the Passover to bring him out to the people. So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church. So sa kasunod po nun is mababasa nyo po that Peter was rescued. Sabi po sa verse 7, and behold, an angel of the Lord stood next to him, and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him, saying, "Get up quickly." And the chains fell off his hands. Ayan, nakakatuwa po no, na dahil sa ang daming tao na nananalangin para sa kanila, ay kumilos. Grabe yung pagkilos ng ating Panginoon. So, they prayed and they received the answer to their prayer. Ngayon po kaya, ano po kaya yung mga bagay na sa tingin natin ay hanggang ngayon hindi pa po natin nakukuha? Bakit po kaya hindi pa po natin nakukuha? Ang tanong po siguro ay, tayo po ba ay tunay na nananalangin? Or meron po ba talaga tayong kagustuhan na makuha yung ating pinapanalangin? So sabi po kasi sa 1:16-24, hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at makakatanggap kayo para malubos ang inyong kagalakan. Sabi po, humingi kayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, humingi kayo at makakatanggap kayo. Ayan, amen. So, pangalawa po, they prayed and they received power to do the work. Ayan, ulitin ko po. They prayed and they received power to do the work. So, una ay power from the Spirit. So, they did not act unless naandyan na yung kapangyarihan ng ating banal na Espiritu. And kung mapapansin nyo at kung babasahin nyo po yung Acts 2:14-40, makikita nyo po na ang mga disciples po natin, or ang mga apostles po natin ay nakapag-share na po ng gospel, nakapag-speak ng different tongues, and namangha yung mga nakapakinig sa kanila. Kasi dayo lang naman yung mga Hudyo, pero alam ng mga apostles yung salita nila. And that's also the start where Peter shared the gospel. So, it is in the unity of believers that the Spirit can manifest His full power. Ayan. So, lahat po kasi sila nag-receive. Lahat sila gustong makuha yung kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu. So, pangalawa po, power from shared faith. So, sa Acts 2:41-42 po yan matatagpuan. So, yes, we receive power po talaga sa banal na Espiritu. And kapag po may united prayer, or kapag po tayo ay nagkakaisa-isa sa pananalangin, napapansin nyo po ba na kayo ay napapalakas ng pananampalataya ng inyong kapatid? Just by witnessing that person is still standing even experiencing hardships. Hindi po ba nakaka-amaze? And napapalakas din po tayo? Ang sarap po ma-witness yung ganon. And ang sarap din pong ma-absorb yung ganong pananampalataya. Amen po? Amen. So, united prayer strengthens the faith of the believers, allowing them to continue the work despite hardships. Ayan. Sabihin mo nga sa kapatid mo, salamat sa panalangin. Okay, praise God. Without prayer, you are powerless. Sabihin nga po natin, without prayer, you are powerless.
wala kang kapangyarihan kung hindi ka nananalangin, kapatid. At pangatlo po, they prayed and God was glorified. Ayan. Sa Acts 2:43 to 47 naman po yun. Ang nangyari po kasi after nilang mag-preach ng gospel, ang dami pong nakakilala. Ang dami pong nag-add up sa numbers ng mga nakakilala. So many wonders and miracles happened when we unite in prayer. So Acts 2:43 to 47. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles. Sabi po sa Tagalog sa Acts 2:43, dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Talon pa ako sa 47, nagpuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ayan. So, when we pray together, we win together. And when we win together, God receives the greatest glory. So, nalaman na po natin kung ano yung mga benefits or results ng pagiging united in prayer po natin. So ano naman po kaya? Gusto ko lang din pong itackle yung hindrances. Hindrances in being united in prayer. Ano po kaya yung mga nagiging hadlang para tayo ay magsama-sama sa pananalangin? Una po, sin. Una po, sin. Sabi po sa Psalm 66:18, Psalm 66:18, if I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. Kaya po pala hindi tayo makaparte minsan sa mga nagkakaisang nananalangin para sa simbahan, para sa bansa, ay kasi meron po tayong tinatagong kasalanan na hindi po natin ma-confess sa ating Panginoon or hindi natin maihingi ng kapatawaran. So, ngayong hapon po, tayo po ay magpasaliksik din sa ating Panginoon. Baka kaya hindi pala tayo effective sa ministry ng prayer kasi meron akong hindi masabi na kasalanan na alam ng Panginoon. And alam po natin ang mga kasalanan ay nakakapaghinder para hindi marinig ng Panginoon ang ating mga panalangin. And pangalawa po is lack of faith. Sabihin nyo nga po, lack of faith. Ayan. Sa lack of faith naman po, sabi po sa Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. So, lack of faith, nakakaharang po din po pala, para magkaroon ng para maging united tayo sa pananalangin, yung kawalan natin ng pananampalataya. Kasi ito po yung bala, isa itong bala sa isang effective na prayer, ang pananampalataya. Amen po ba? Naniniwala po ba? Sino po dito ang mayroong pananampalataya? Amen. Sana po amen po sa ating lahat, And last po, lack of personal prayer time. Ayan. Kaya hindi tayo maging effective sa congregational prayer or kaya hindi tayo maging effective when it comes to being united with others in prayer is because we lack personal prayer time
in our own closet or in our quiet time. And what's being shown to the public ay yun po yung nagiging bunga din kung ano yung nandoon sa quiet time natin. Kung ano po yung lumalago sa quiet time natin ay yun din po yung nailalabas po natin. Sabi po, prayer should be our lifestyle. Ayun nga po. Sige nga po, sabihin po natin, prayer should be our lifestyle. Ayan. Sabi po sa Matthew 6:1, sabi po, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So, yes po, mahalaga po ang congregational prayer or pagiging united in prayer. Nakikita tayo na nananalangin po ng sama-sama. But important din po sa ating Panginoon na mabunga din po yung ating personal prayer life. And for us to be more effective in praying in public, ay dapat po ay effective din po yung ating personal life. So, as I close, ayan, akin lamang pong babasahin ang James 4:8. Sabi po dito, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. So, I invite po everyone to join us or join me in our prayer time. So now, mga kapatid, is the time for us to pray, to seek God's presence earnestly, and to place our complete trust in Him. So, mga kapatid, ang pananalangin ay hindi isang option. Ang pananalangin ay dapat vital part ng pagiging Kristiyano. And alam po natin na paparating na ang ating Panginoong Jesus. Naniniwala po ba kayo? And now is the time for us to pray. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, now is the time for us to pray. Now is the time for us to pray. Now is the time for us to unite in prayer. Now is the time for us to unite in prayer. Mahirap po ba ang mag-pray? Mahirap po ba ang mag-pray? Or mahirap po ba ang manalangin? Sabi po, ang pananalangin is just a communication to God. Ang pagkausap lamang sa ating Panginoong Jesus. Pero minsan, nahihirapan po tayo. Tama po? Meron po bang minsan hindi nahihirapan dito ang manalangin? Minsan po, dumadating sa point ng ating buhay na tayo ay nahihirapan na manalangin. Bakit? Katulad po nung sa mga hindrances na nabanggit ko kanina, sin, lack of faith, and lack of personal prayer time. So right now, as we stand, sige po, inaanyahan ko ang lahat na dumunog sa ating Panginoon, magpasiyasat sa ating Panginoon, atin pong ipabasag sa ating Panginoon ang ating mga puso na buksan ng ating Panginoon ang kahit na anong nakikita niyang karumihan na nagiging sagabal, na nagiging hadlang para hindi marinig yung panalangin mo. Para hindi maabot ang ating Panginoon. Let's acknowledge our sins before our God. Let's continue to purify
our hearts. Personally, atin pong ihingi sa ating Panginoon ang kapatawaran ng ating mga pagkakasala sa Kanya. Sinasadya o hindi, kapatid, ang ating Panginoon is so abundant in forgiveness and in love. At walang kahit na anong kasalanan ang hindi niya kayang kunin, ang hindi niya kayang linisin. And right now, let's pray to God for the cleansing of our souls, for the cleansing of our hearts, our minds. Let's continue to be united in purification, in sanctification, for us to be an effective worker, for us to be an effective Christian, for us to be an effective believer. Kailangan tama muna tayo personally. We cannot be united as a church if ang mga tao po, ang bawat isa, ay mayroong mga tinatagong kasalanan. So right now, let's just ask God to cleanse us from all our righteousness. Hallelujah. Hallelujah. Panginoong Jesus, kami po ay lumalapit sa inyong paanan. Humihingi, Panginoon, ng kapatawaran, Lord God, sa aming mga kasalanan, Lord God. Sa kawalan ng time, sa pananalangin sa iyo, Panginoon, gawa ng kabisihan ng mundong ito, kami po, Lord God, ay inyo pong patawarin and ignite our hearts to pray. Lord God, Lord, kami po ay humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan namin, sa isip, sa salita at sa gawa. Kami po ay inyo pong pakalinisin, pakabanalin ng inyo pong banal at mapulang dugo. Hugasan mo po kami, Panginoon, ng inyo pong banal na dugo. Lord, increase our faith. Increase our faith. Not on what we see, but based on who you are as our God. Increase our faith. Increase the faith of the congregation, Panginoon. Allow us, God, to be united in heart, to be united in mind, to be united in love, in vision, Panginoon. Lord, katukin mo po ang puso ng bawat isa na maging kaparte ng aming simbahan in crying for souls, in crying for the nation, in crying for our leaders in this nation, in the leaders of our church. Lord, stir our hearts. Stir our hearts, Panginoon, to pray. Huwag mo pong hahayaan, Panginoon, na kami yung maging dahilan kung bakit nakakapasok ang kaaway sa aming sambahan. Kung bakit nakakapasok ang kaaway sa aming mga pamilya. Kasi hindi kami nakakapagwardya ng panalangin, Panginoon. And right now, we want to strengthen our prayer life, God. We want to be united, Panginoon, in our prayer. We want to be that wall, Panginoon. We want to be that cover in our church, in this land, Panginoon. We want to stand in the gap, Lord God. We want to stand in the gap, Panginoon, na walang kahit na anong mapapasukan na pinto ang kaaway. Walang malulusutan ang kaaway, Panginoon. Lord, gamitin mo ang bawat isa. Gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa to utter prayers. To utter prayers for our nation. To utter prayers for our church, for our leaders. Sige mga kapatid, inaanyayahan ko ang bawat isa na mag-utter kayo ng panalangin sa ating simbahan, sa ating bansa, sa ating mga leaders. Nangyayari sa mga kapatiran natin na mga kakilala nyo na nanghihina. For there is power in prayer. There is power in the united prayer, united cry of the believers. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Revive us, Lord, with our passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Jesus. Sear our hearts, God. Spirit, touch your church. Spirit, touch your people. Stir the hearts of men. Revive us, Lord. Revive us, Lord, with our passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall Can we raise our heads? upon me. Pwede po ba tayo maghawak-hawak ng kamay? Spirit, touch your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with compassion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church. Your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with compassion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Oh, ask for the Spirit of the Lord. Hallelujah. Holy Spirit, you sear the hearts of men. I want to care for others. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for steering our hearts to pray once more. Thank you for steering our hearts to pray again, Panginoon. God, we surrender to you our weaknesses. We surrender to you our limitations, Panginoon. We surrender to you our lives, God. Lord, gamitin mo ang buhay ng bawat isa na maging kaisa mo, Panginoon, sa pananalangin para sa mga kaluluwa, para sa aming bansa, para sa aming simbahan, God. Lord, use our tongue, God, use our voice to utter prayers of boldness, to utter prayers of healing to those who are sick, to utter prayer of encouragement sa mga kapatid namin, Panginoon, na nanghihina.
God, use us to strengthen the church, to strengthen the position of the church, to be the wall, to be the watchman of the church, of our nation, of our family, of our brethren, Panginoong Jesus. God, continue to unite us in prayer. Continue to give us one heart, Panginoon, na may pare-parehong itinitibok, Lord God. Isang vision, Panginoon, na gustong abutin para sa iyo, Lord God. Give us one dream for this church, for our land, for our family, Panginoon, for our brethren. Lord, birth new prayers to my brethren. Birth new prayers, new visions, Panginoon. Mga bagong tao na ipapanalangin namin, Lord God. Let's just have a special prayer. Kung meron kayong naiisip na mga kapatiran natin, who are in so much pain right now. Kapatiran na medyo nawawala sa pananampalataya. Or mga kakilala natin na hindi natin maidala sa paanan ng ating Panginoon, pamilya natin. Let's have a special prayer for them right now. Hallelujah. Panginoon, nakikita mo po, Lord God. Sige, you just utter your prayer for that brethren, for that family member, for that friend of yours. Panginoon, amin pong inilalabi sa inyo ang aming kapatid na ito. Aming mga kamag-anak, Lord God, na hanggang ngayon ay hindi pa po nakakakilala sa inyo, Lord God. Lord, dalangin namin that you open a platform, Lord God, for your gospel to come into their lives, Panginoon. We know, God, that you are strong enough to establish your platform in their lives, Panginoon, and to share the gospel, Panginoon, sa kanila. You will send ng tamang tao po, Lord God, para ibahagi ang iyong banal na salita. Naniniwala kami, Panginoon, sa kapangyarihan mo na abutin at kagustuhan mo na abutin ang bawat isa. At sa aming kapatiran, Panginoon, na nanghihina ngayon, puno ng sugat. Lord, palakasin mo po ang kapatid namin na ito. Renew him or her, Lord God. Iparanas mo sa kanya ang kapahingahan na tanging sa iyo lamang namin makukuha. Iparanas mo sa kanya, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang tunay na sagot sa lahat ng panalangin niya. And God, we pray for that brethren to come back at your feet, God. To come back at your feet and worship you once again and sing songs again in awe and adoration of you, God. Hallelujah. Lord, we also want to pray, Panginoon, right now for the Philippines, God, sa aming bansa. Lord, alam namin na ikaw po ay hindi bulag, hindi bingi, Panginoon, at hindi maiksi ang inyong kamay, Lord God, para abutin ang aming bansa. Dalangin namin, Panginoon, that you establish your throne in this land. Ikaw pa rin, Panginoon, ang aming Diyos, ang aming hari, and all knees will bow at your feet, God. Walang kahit na sinong tao, walang kahit na sinong makapangyarihang taong mas makapangyarihan sa iyo, God. And we know, God, na may magagawa ka sa aming bansa, Panginoon, sa aming gobyerno, God, sa lahat ng mga bills at mga laws na
pinapatupad sa aming bansa. Lord, alam namin at naniniwala kami na kayang-kaya mong harangan ito, Panginoong Jesus. For you are a mighty God. For you are our sovereign God. You are our powerful, all-powerful God. And wala pong imposible sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat, God, dahil alam namin na ang iyong mga mata ay nakatingin sa amin at sa aming bansa. Lord, amin din pong pinapalalangin ang aming church, ang aming sambahan, ang JL Church Worldwide, ang JL Church U-Belt, Panginoon. Lord, continue to be the banner of this church. Patuloy mo, Panginoon, na i-stir up ang puso ng bawat isa to be a praying church, Panginoon. Patuloy mo, Panginoon, na balutin ang bawat leader, sila Brother Eddie, sila Senator Joel, and ang mga MTs namin, ang aming Pastora Cora, and all the leaders, life group leaders, all the members of this church, ay inyo pong balutin ang inyo pong banal na dugo. And lahat kami, Panginoon, ay paulit-ulit na marerefresh sa iyong presensya, God. Paulit-ulit na may strengthen sa inyo pong presensya, Panginoon. And all of us, God, ay makakatapos sa lakad na ito, sa Christian life na ito. And sasabihin mo sa bawat isa, well done, my good and faithful servant. Salamat, Panginoon, for this time you have given us para makapanalangin, Panginoon. Thank you for uniting us this time, Panginoon. And alam namin, God, na hindi matatapos ngayon ang pag-stir up po sa aming puso to pray, God, sa aming bansa, sa aming church, at sa bawat isa, Panginoong Jesus. God, kayo na nga po, Panginoon, ang bahala, Lord God, sa aming mga leaders, sa buong congregation, Panginoon, sa aming bansa. Ikaw na nga po, Panginoon, ang bahala. And God, amin pong itinataas sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.